Hello, good morning. Andito na naman tayo, tumatahak sa daan papunta sa ating farm. Maganda ang umaga ngayon, maaraw. As you can see, itong daanan natin ay maraming vines. Ayan o, sarap ipakain sa kambing. But then again, marami talagang damo dito kaya mahusay mag-alaga ng kalabaw, ng baka, ng kambing. Ayan. Parang itong daanan natin parang trail lang eh. Yan o, mga ipil-ipil o. Ito, Jimelina. Yan. Yung duldul. Duldul ba? Yung kapok. Yung ginagawang unan. Cotton. Di local cotton. Di katulad ng cotton sa Amerika na ibang klase. Ito da Filipino cotton. Duldul. Or kapok. Yan. Yung daanan natin masukal oh. Bihira na lang kasi ang dumadaan dito. Kasi doon sa kabilang parang malaking daan, doon po dumadaan ang mga motor. Ang mga tao ngayon, lagi na lang nakamotor na eh. Yung transportation ngayon. Yung inyong lingkod ay naglalakad lang po para ma-exercise. As what I have been saying, mga 1 kilometer po ito. Lagi kong sinasabi, 1 kilometer, balikan 2 kilometers na naglalakad. Tapos palakad-lakad doon sa farm. Tingin-tingin. Siguro mga 1 kilometer din. So sa daily regimen ko po, ang inyong lingkod ay lumalakad ng 3 kilometers a day. That is just good enough for a good exercise. Good regimen for the body. Plus, of course, vitamins and minerals. Ang tawag doon, food supplement. Or supplements. Yan, makikita na naman natin yung very historical and very proud Kabudlan Mountain. Pansinin natin, mayroon ng mga nakatanim ng mga kahoy oh, sa bandang ibabaw. Sa research po ng inyong lingkod sa DNR at saka doon sa YouTube, of course, ang pagtanim ng kabundukan ng mga kahoy ay hindi naman talaga pang maramihan. At ginawa ko yan dito sa maliit ko na farm. Magdala ka lang ng mga kahoy na mga matitibay at madaling dumami kahit na tag-araw o tag-ulan. Tanim mo siya. And the onset of the rainy season, parang hindi na kailangan magdilig. As time goes by, lalaki po yun, mamumunga, malalaglag ang mga bunga, at tutubo ng kusa doon sa mga pinaglaglagan. Yan. Kamo? May mga forest na yan. Nung bata pa ako, wala talaga yan eh. After 40 years, mayroon na oh. So, yung mga bunga naka-spread sa ilalim,
Kahit sa isang kahoy o dalawang kahoy, tatlong kahoy, hanggang sa dumami ng dumami ang kahoy. Nagmumultiply. As per experience, nagtatanim tayo ng marami, pero hindi naalagaan yung tinatanim. Hindi matibay yung seedling na tinanim. Kahit lahat namamatay. Di ba? That should not be the case. Dapat matibay yung dala mong seedling. Hindi na siya basta-bastang mamamatay, malaki na talaga siya. Itanim sa tag-ulan. As you can see, dito na po tayo sa palayan na lagi nating nadadaanan. Pansinin po ninyo yung mga taron doon, no? Malinis. Alam mo nung araw, una akong dumating dito, hindi ganito kalinis. Yung iba pa ang nagtatrabaho. Ngayon, itong nagtatrabaho ngayon, masinop, malinis ang magtrabaho. Ayan, oh. Bakit kailangang linisin ang mga pilapil? Parang hindi pamamahaya ng daga at the time na magbunga na ang mga palay. Kasi as the rice will grow, mumumunga, mumumunga yung mga palay, yung mga damo ay mataas na rin. Kung hindi nililinis ng maayos, yun, nagpatubig sila. Ilang linggo nang hindi umulan pero may tubig dahil sa irrigation galing sa itaas. So, yung mga taron doon na hindi nililinis ng husto, madali po siyang ma-overrun ng mga damo. Doon po, naglulungga, nagtatago ang mga daga at iba pang mga elemento. Kaya para maiwasan ang ganun, kailangan malinis ang taron doon. Malinis na malinis. Parang yung mga damo, hindi umabot doon sa paglaki ng palay o pagbunga ng mga palay. Yan, ganyan, no? Hindi pa natapos yung kabila. Okay? So, napakaganda. Yan. So, ito naman sa gilid lang. Pwede rin ganito. Gilid lang, parang kasi baka maliit lang yung taron doon. Naubos naman yung lupa. So, maraming paraan o diskarte sa paglinis ng taron doon or pilapil. Total naman, lilinisin pa ulit yan. Yan. Pero the best pa rin yung ganito, oh. You see? Oh, kita mo nakakabighani. Very systematic. And very clean. Diba? Yan, pwede rin ganito. Total natatapakan naman ng yung pinaka, pero the best pa rin yung pwede rin ganito. Yan, dinadagdagan ng lupa. Parang lumaki yung taron doon. Ang ganda, oh. Pag uhay, hindi pa makaabot ang damo. Kasi nakalbo po sila eh. Kalbo ang mga damo. Yan. Ito malaki na, oh. Malaki na yung taron doon, dinagdagan. Ito, grabe. Dahil malaki ang taron doon, kahit kalbuhin, no? Kasi nadagdagan na ito nung nakaraan. Yan, iba naman to. Flat top lang ito, kung baga sa tao, flat top.
flat top style. Ito naman sa kabila, oh. Hindi flat top. Talagang kalbo, hindi lang basta army cut. Talagang kinalbo as in. Napakaganda. Kaya natin to ini-stream. Baka sakaling makapagbigay ng inspiration doon sa mga ibang mga magsasaka na gustong umani ng marami. Kasi iba talaga yung masinop magtrabaho. Ano? Wala pong imposible pag gagawin po, di ba? So inspiration doon sa mga gustong magsaka ng palay. Ito po'y natatagpuan sa Ilaya, San Pascual, Ubay, Bohol. Yan. Yan po. Andun yung ating mga kapitbahay, oh. Yan. Balik tayo dito. So pinapakita ko lang po bilang isang ebidensya or inspirasyon na pwede palang gawin ang ganito. Pwedeng flat top, pwedeng kalbo. Ayan, nasa kapato yung pag-araro. Ang ginagamit na araro, yung luma na bakal na araro. Kaya masinop. Yan, flat top lang ito. Ito kalbo. Papunta doon sa may Kawayanan. Yan, malapit na tayo sa hangganan namin. Hangganan natin. As you can see, nandito na yung ating mga hanas. Hindi hamas ha, hanas. Mga expert. Mga kambing natin nagpapahinga. Habang naghihintay ng sikat ng araw. Kasi mamaya magpapaaraw yan sila. Yung ating mga hanas. Hanas, expert. Para magbigay ng kasiyahan sa magsasaka. At the same time, livelihood. Diba? Pangkabuhayan. Kailangan ang mga kambing mahalin din natin, pakainin. Bigyan ng tubig. Huwag paluin. Kasi umaamon naman sila. Pag nakikita nila na you care for them. Diba? Maamo, mahalik pa nga. Ayun, yung nanay, oh. Nakapulupot sa nakabulibol sa puno ng niyog. Yan. Yan, sumunod na itong mga ito, oh. Sumunod na. Siguro akala nila may dala akong asin. Kasi gusto nila ng asin. Habang sila kumakain ng mga damo. Ngayon, nasa loob na tayo ng ating farm. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa lahat ng panahon. Ayan sila, oh. Nakabulibol dito sa niyog. Kaya malamang hindi nakakain na ng damo tong nanay. Pero maganda po yan para maiwasan ang bloating. Yung bloating po, yung bloating po, yung sobrang kabusugan ng kambing. Laging busog, pinapakain na ng damo, pinapakain na ng mga legumes, pinapakain pa ng feeds. Ito, sumasampa, oh. So, maamo po sila yan. Humahalik sa akin, oh. Yan. Yan. Tika.
Okay? So yung bloating po, nasobrahan sa pagkain. Hindi nakapagpahinga yung bituka. Kaya yung ibang nagkakambing nagugulat, nagtataka. Bakit namamatay yung aming mga kambing? Tama naman sa pagkain. Tama naman sa vitamins. Tama naman sa inumin. Kasi nagbo-bloat. Lalo na yung medyo mayaman, mapera. Ini-spoiled nila sa mga feeds. Nataba talaga. Makinis, makintab. Pero isang araw, magugulat ka na lang, nanghihina yung mga kambing because of bloating. Ganitong sistema, paminsan-minsan napapahinga ang kanilang bituka. Yan ha, kakain na naman sila. Oh. Kakalagan ko muna yan ng mga 1 oras, 2 oras. Pero babantayan ko para hindi makapinsala sa ibang mga halaman. Saka ko itatali pag paalis na ako. So yun lang muna mga kapatid, mga kaibigan. Friends and lovers. Salamat sa oras. At patuloy tayong magsisikap habang nananalangin. Nanalangin, nagsisikap sa pagkamit ng ating mga pangarap. Thank you so much and God bless us more.